Kumakalat na post online na may 6 na mambabatas umano na nakakuha ng 800 bilyong pisong halaga ng pondo ng mga proyekto. Pinasinungalingan ng Department of Public Works and Highways. Yan ay sa naging unang pagdinig ng Committee on Public Accounts kaugnay sa katiwalian sa flood control projects sa ating bansa. Ang buong detalye ihahatid ni Zai Chua. Ibinasura ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan ang kumakalat na social media post na may 6 na mambabatas umano ang nakakuha ng 800 bilyong halaga ng mga proyekto para sa flood control ng gobyerno. Sa pag-arangkada ng kauna-unahang pagdinig ng Committee on Public Accounts sa pangunguna ni House Committee Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, mariing pinabulaanan ng kalihim ang malisyosong post online na nag-uugnay sa mga mambabatas. Tinawag ni Bonoan ang naturang paratang bilang preposterous o lubhang katawa-tawa at walang batayan. Well, I have gone through actually the political blogger that you have given me, Your Honor. And what I can say, we don't have this kind of information at all in the department. To me, it's a little preposterous actually to have something like this, 800 billion for 6 members of Congress. Agad namang nagpasalamat si Senior Deputy Speaker David J.J. Suarez sa paglilinaw ni Bonoan sa issue na nag-ugat sa isang viral post sa social media na nagsasabi na ilang kongresista umano ang nagmaniobra ng pondo para sa sariling interes. Ayon kay Suarez, isang malaking kasiraan sa buong institusyon ang pagdawit sa mga mambabatas sa walang basihang aligasyon. Alam mo, unfair talaga eh. I mean, we need to get, our facts. We need to get the truth, especially when we're trying to investigate issues and problems that affect the country. Now, if there are malicious people who want to take advantage of this by throwing out fake news, fake posts, meant to malign and destroy the good name, hindi po pwede yun. Walang lugar po sa atin yon, at higit sa lahat, hindi po tama yon. Samantala, sinagot naman ni Secretary Bonoan ang panawagan ni Bacolod Representative Albi Benitez na mag-leave of absence sa oras na gumulong ang investigasyon sa flood control projects ng ahensya. Aniya, handa siyang mag-leave of absence sakaling iutos ito ng Pangulo. Nilinaw ni Redon na hindi pa hinihingi ng komite na mag-leave ang kalihim. Aniya, maaari pa rin humarap ang kalihim sa pagdinig ng komite habang wala pang formal na direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas mahalaga aniya na makipagtulungan si Bonoan sa komite para matukoy at panagutin ang mga opisyal na nakipagsabwatan sa mga palpak na flood control at drainage projects. I would be open to whatever would the president tells me to do so, because flood control is just one of the one program that we are implementing in the department. We have many more big projects that we are implementing in the department. So, well, I said I'm open for as long as it's a prerogative of the president. And I'm speaking as chair. I don't think the committee is asking you to take a leave, Mr. Secretary. Very important for government to be able to work together to address the roots of the problem relating to flood control, to the problem of flooding, and unless and until there is something that would warrant to ask a person to take a leave of absence, then that is the only time that we will support it, but we have not seen it today. Ang nasabing pagdinig ay tugon ng Kamara sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez bilang bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng pamahalaan para matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo sa mga proyektong pang-imprastruktura alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.